Walang ibang relihiyon ang gumagawa ng tanging tayo mga Katoliko. Ako nyo? So, bilang tanda ng Katoliko, bilang pinyagan tayo Katoliko, yan ang unang tinuturo ng ating mga magulang. Sign of the cross dahil yan ang trademark natin. Sinabi trademark, yan yung marka ng ating pagiging Katoliko, ang tanda ng krus. Yan ang ibang sa ibang relihiyon, hindi nila ginagawa yan. So, bakit? Ang natin pa. Okay? Tignan mo nga, tignan mo sino yung papasa sa akin, yung tamang ang tanda. Dahil yan ang unang-unang mo dapat malaman bago kayo magdasal. Nakuha nyo? Sige nga. 1, 2, sabay-sabay ah. 1, 2, 3. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Isa pa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May isang lagdaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Meron pa. Isa pa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Upo. Sabihin niyo, bakit sinasabi ni Ate Beth, may hindi tamang paggamit ng tanda ng krus? Pag sinabi sa ngalan ng Ama, ang kamay yun nasa ating ulo. O sa yan muna tayo, yun muna sa parte na yan. Sa ngalan ng Ama, ano ang simbolo? Nasaan? Nasa loob. Nagpupukay-pukay sa ngalan ng Ama. Ayun naman, siya ha? Sa ngalan ng Ama, saan ang kamay? Oo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Yan. Saan? Saan ang anak? Asa ng anak? Asa ng anak ate? Okay, ngayon, alam mo na. Ano mali? Sabi natin, sa ngalan ng Ama, ng Anak. Susipitin mo ba sa kanya? Hindi. Wala. So, saan ang anak? At pusod. Ikaw banda sa tiyan. Okay, tingnan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ano gusto palibatin ni Ate? Bakit ito'y mali? Ano yung mali? Na ginagawa yung pagkatanda ng krus. Ano yung mali, Ate? Kuha na ka. Ayoko, mali ko na ako. Ano mali? Okay, ganito ha. Minsan, nakikita nyo kasi sa mga magulang niya pag nagmamadali. Diba? Tama? Isa pa pa sa simbahan si nanay. Tama, diba? Sasabi ka kay mami, Ma, ang tamang pagtanda ng yes ka na? Okay. Diba? Yan pala ha. Yan pala mga bata. Sablay na kayo. Paano ka kayo pag magdadasal tayo? Okay, ganito. Next! Tapos na tayo sa tanda ng krus. So, proceed tayo sa pagdasal. Tanong ko, pag nagdasal ba tayo, saan mas dalas nyo ginagawa ang pagdasal? Saan? Sa isip. Sino pa? Paano nagdadasal si Ate? Ano? Saan? Oh, sige, wag paano. Saan ka nagdadasal madalas? Sa bahay. Sa certain house. Saan ba sa house nyo kayo nagdadasal? Pwede ba kayo magdasal sa harapan ng TV? O, di ba nanonood kayo na yung kantayo ng dadasal na, no? O, pag naglalaro kayo ng ML, ang manami sumasalat ka? Saan tayo nagdadasal? Madalas. Saan po? Sa simbahan si Ate. So sa bahay, nagdadasal. Pag sa bahay, anong madalas nyo? Isang part ng pinakamagandang lugar ng bahay nyo, ang the best para magdasal. Kwarto. Bakit kaya sa kwarto? So paano sa kwarto? Sa loob ng kwarto, nakahiga, nakaupo. Sino nakahiga? Sino nakahiga? Ako, aminin ko, pag nakahiga, pinaka-the best way yung nakahiga. Okay, ganito mga bata. Ang panalangin natin, ang pagdadasal natin, kahit saan mo yan, kahit anong parte ng bahay niya, basta mahalaga,
Nananalangin tayo lang, talagang hindi dito, ha? Okay, ganito. Sa panalangin natin, merong 4 na P. Tingnan ko nga, sino nakakaalam ng 4 Ps? Sino nakakarinig ng 4 Ps? Sino 4 Ps dito? Oy, para yung mga rich kid kayo. Hindi kayo 4 Ps? Oh, si mami na talaga. So, ibig sabihin, hindi ko yung